Hindi na tayo ng 2 minuto. Okay ba kayo sa ating tree planting? Yung ating tree growing, yung Friday, di ba? Ang dami, hindi naman tayo naputikan. At daming nagsumba. Di ba? Ma'am Aleli, si Admin, napakagaling palang sumayaw ng sumba. Si Ma'am Karina, lahat naman sayang na miss ng mga doktor yung ating tree planting, tree growing kasi sila ay parang meron kayong seminar. Tama, lahat ng mga doktor. Kaya hindi na nakita. Pero kung nandun kayo, maganda. Hindi naman mabuti. Maganda yung panahon. At saka enjoy. Kasi yung iba, after nung kanilang tree growing, pagtatanim, may mga merong mga batis. Libre para sa atin. Yun kasi may bayad pala. Sabi ni Mayor at ni Kapitan, may bayad doon. Pero for that particular day, dahil kayo may tree growing doon, in-open nila yun. Walang entrance. Pero yun ay kinukolektahan nila ng entrance para kita naman ng barangay. Okay, next year, sana doon tayo ulit. Oo. Para maganda kasi meron may monitoring. At least may 3 taon na monitoring. Ma-replenish natin or mataniman ulit yung mga hindi nabuhay. Para mas maganda, merong continuity ng ating tree growing. Hindi katulad ng mga nakaraan, nagtanim tayo doon sa Kabinti, sa Tayak Hills, hindi natin alam kung may nabuhay. Diba? Dapat maganda-ganda. At least 3 years, na consecutive 3 years, at least na-monitor natin yung ating itinanim. At kung merong dapat palitan, merong dapat taniman ulit, di taniman natin ulit. Okay? Magandang umaga. Kung kayo nakinig doon, meron isang binanggit si Dr. Valenzuela. Ayan, huwag daw tusok ng tusok. Huwag daw hukay ng hukay, tapos tusok ng tusok. Nakakatawa lang, kung kayo mabilis sumakay at masakyan yun. Okay, good morning everybody. Tayo po ay magsisimula na ng ating lingguang pagtatas ng watawat. Ito ang huling linggo ng buwan ng Setyembre. Sabi ko nga kanina, ito ay generic month. Ginugunita ngayon yung pagkakalagda ng generic act. Kaya itong September, taon-taon, ito ay itinalaga na pag-ala-ala doon sa pagkakaakda ng generic law na kung saan marami yung nakikinabang. Tumaas daw yung rate na kung saan ang mga tao ay umiinom ng gamot dahil affordable na gawa ng generic law. Sabi nila. Sama ng tingin ni Doc sa akin Okay, ngayon naman tawagin natin para simulan ang ating programa ngayong umaga. Tawagin natin si Bishop Jess Orbina. Yung Bishop, tandaan ko ba? Mapagpalang umaga po ang sa mga ating lahat. Greetings to our Honorable Governor, Ramil Laurel Fernandez, sa kanyang butihing may bahay, Congresswoman Ruth Mariano Fernandez, sa ating pong mahal na administradora ng Kapitolyo. Hindi tumatanda, lalo po mga bata. Sa ating pong Chief of Staff ng Governor's Office, si Mirna Soriano, magandang umaga po. At sa lahat po ng mga department heads, sa lahat po ng mga kawani ng ating panglalawin na pamalaan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong devotion ngayong umaga, ay nais ko pong basahin ang sinasabi ng Aklat ng Pilipos, ganito po ang sabi ron. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo.
mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang Diyos po magpapala sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. So sabi po dito sa Filipos 1:6, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang tanong, meron po bang sinimulaan sa atin ang Panginoon? Kasi pag meron pong sinimulan ng Panginoon, hindi maaaring hindi niya ito tapusin. Kapag walang sinimulan ng Panginoon na hindi niya ito tatapusin. Kaya na sinulat niya ang aklat ng Genesis. Naghahanda na po yung muling aklat ng banal na kasulatan, yung pong revelasyon o yung pahayag. Subalit tayo ngayon ay nasa pagitan ng pag-aabang sa mga gagawin man ng Panginoon sa mga huling araw. Pero, ang tanong, ano po ba yung mabuting bagay na sinimulan sa atin ng Panginoon na Kanyang tatapusin? Noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. So dito po mapapansin natin yung salitang dati. Noong unay. So, ibig sabihin, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. So, ang ibig sabihin po nito, mga minamahal kong Lagunense, ang mabuting bagay na sinimulan po sa atin ng Panginoon ay noong pinatawad ang ating mga kasalanan. Yun o, noong una. So kung meron tayong una pero walang sumunod o pumangalawa, delikado po tayo doon, mga kababayan. Kasi, sabi doon, noong una, ibig sabihin, tapos na yon. Ano yung tinapos na yon na sinimulan ng Panginoon? So, ang sinimulan ng Panginoon ay pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Bakit po? May isang binata na lumapit sa ating Panginoon at sabi, mabuting guro. Sabi ng Panginoon, tinawag mo akong mabuti, iisa lamang ang mabuti, ang Diyos. Sabi niya, paano ba maligtas? Sumunod ka sa kautusan. Sinunod ko na pong lahat yan. So, ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo maging ganap, umuwi ka sa inyo, ibenta mo ang iyong mga ari-arian, ibigay sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Nalungkot yung binata sapagkat marami siyang ari-arian. So ano po ba yung ating mga ari-arian? Wala man tayong maraming mga kabuhayan. Sapat na meron pang bahay, o sa upa, sa mga ngunit, meron tayong mahalagang bagay sa atin na hindi natin kayang bitawan. Ang sabi ng Panginoon, bitawan mo yan at sumunod ka sa akin. Ano po yun? Tayo po ay maigo. Meron tayong ika na yabang na hindi natin kayang bitawan. So yung pride, hindi natin kayang bitawan. So bali sabi ng Panginoon, makasalanan ka. At dahil dito, bihirang tao ang umaamin na siya ay makasalanan. At pag sinabi mong ikaw ay makasalanan, magagalit yun. Sino ka magsasabi? Lagi na ako'y makasalanan. So bali ang sabi ng Panginoon, una, kayo ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. So ibig sabihin po dito, mga kababayan, ang patay ay hindi nakakarinig. Kung ito ay narinig nyo ngayon, sabi ng ating MC kasi kanina, ay marami na, hindi naman nakikinig. Mabuti na yung makunti, nakikinig naman daw lahat. So, ibig sabihin po nito, ang kasalanan ay nagdudulot sa atin ng kamatayan, at ang ibig sabihin nun, hiwalay tayo sa Diyos. Ngunit, dakila ang pag-ibig sa atin ng Diyos, kaya inialay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang lahat ng sumampalataya, naniwala at inangkin na ang kamatayan ng Panginoon ay kapatawaran ng ating mga kasalanan o ng aking kasalanan. Ibig sabihin noon, mga kababayan,
wala ka ng kasalanan. Kasi yung banal nasa iyo. Na yung banal na nasa iyo, yun ang nagbayad ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Yan, doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, pag tinanggap natin yun, nasa atin na ngayon yung nagpatawad ng kasalanan, siya ay banal at yun ang nagpapabanal sa atin. Kaya tayo ngayon, kung kayo naging pagkaisa kay Kristo, banal na kayo. So ang tawag po doon ay positional sanctification. Nang ibig sabihin, because of your acceptance to Jesus Christ, naging banal kayo agad. Perfect. Tapos yung unang hakbang mo ngayon, yun yung unang hakbang mo patungo sa progressive sanctification. So ibig sabihin noon, ikaw ngayon ay lumalakad na sa kabanalan. Pero, ang sabi noon, noong una, wala na yung una. Kaya sabi ni Pablo, ay nagagalak siya sapagkat yung mga nakinig sa kanya noon ay nagpapatuloy hanggang sa lulubusin ng Panginoon sa huling araw ang kabanalan niyon. So mga kapatid, meron tayong tinatawag na positional sanctification upon receiving the Holy One of God, si Jesus Christ. So si Jesus Christ is the Holy One of God. Siya yung nagbayad ng sala sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at yun na nagpabanal sa mga nanalig at sumampalataya sa tinapos na gawain ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi niya, it's finished. Ano yung natapos na yun? Ang pagbabayad ng sala. Kaya, sa lahat ng nagkaroon ng pagkamulat sa kanyang sarili, na wala siyang pag-asa, tatanggapin niya yung salbabida. Para ka nasa gitna ng dagat na nalulunod, gahanap ka ng salbabida. Si Jesus ang kaligtasan. Kaya nung makakapit ka sa Panginoong Jesus, naligtas ka ngayon sa kasalanan. At yung kasalanan yun, napawi na, wala na. Kaya ngayon, ikaw ngayon, sa unang hakbang mo ngayon, ay patungo sa pagpapabanal o yung tinatawag nating progressive sanctification. So, positional sanctification, ngayon progressive sanctification. Pag alis natin sa mundo na ito, yun ang glory. Kasi papunta ka na doon. Hindi po totoo, mga kababayan, mga tagalalawigan, na lahat ng namamatay, di pupunta sa langit. Dahil sabi natin nga kasi, pag namatay na, ayaw na, nasa piling na siya ng Panginoon. How sure they are na ganun na yun. Ngunit kung kaisa ka ng Panginoon, nakakasiguro ka, kapatid, sa langit ka, maroroon. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo. Sa iyong natapos na gawain doon sa bundok ng Kalbaryo, na ialay mo ang iyong buhay, napako ka sa krus, at ang dugo na tumigil sa bawat sugat ng iyong katawan ay luminis sa aming mga kasalanan. Noong ikaw ay namatay din kami, at nung ikaw ay inilibing din kami, at nung ikaw ay mabuhay na maguli, ay nabuhay din naman kaming lahat ayon sa iyong pananampalatayang ipinagkaloob sa amin. At ngayon kami nabubuhay ayon sa iyong kalooban, at ang dalangin namin, daratnan mo kaming gumagawa para po sa iyong kaluwalhatian. At samantalang kami naghihintay sa araw na iyong pagbalik, samahan po kami ng banal na Espiritu o siya kumakay sa amin, upang sa bawat ikbang namin sa bagong buhay na pinagkaloob sa amin, ay patungo sa kaganapan na nagbibigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ng host department na siyang nangangasiwa ng programang ito, ang Governor's Office. Pagpalayo po sila nang sa gayon po ang programa ay dadaloy ng maayos at magagampanan lahat ang mga tungkulin na magiging kaliwanag sa kanilang pagre-report sa aming lahat kung ano ang mga ginawa ng Governor's Office. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na aming tagapagligtas, pinupuri, dinadakil at tumuluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ng mga naligtas ay magsasabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Okay, maraming salamat. Correction, may isa pa palang linggo natin. 5 pala ang linggo ng September. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo dadako na sa pinakatampok na programa, ang pagtataas ng watawat.
at ito po ay gagampanan ng aming opisina, ang Governor's Office Executive sa panguna po ng aming Chief of Staff, Ma'am Mirna Soriano. At nandito po yung aming mga kasama, ang GFS, lahat, yung iba't ibang sangay po ng procurement, nandun sa J-Executive. Hindi ko na isa-isahin para hindi humaba. Para po sa prayer, okay, tapos na. Ang pagganda ng pambansang awit, Maylin Almuete, panunumpa sa watawat ng Pilipinas, Ara Jane Ramos, panunumpa ng kawani ng gobyerno, Aaron Rodney Dorado, Bagong Pilipinas Pledge, Arian Lapisa, para sa pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn, Godofredo Bondo. At siyempre, ang pinakatampok ng programa, ang mensahe ng nagsimula ng serbisyong tama, Governor Romil Hernandez. At para po sa pagsisimula, nais kong tawagin ang aawit po ng pambansang awit at tuloy-tuloy na hindi ko na kayo tatawagin isa-isa. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pakitaas po ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasabisan ng may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako ay isang lingkod bayan, katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan, matutulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Sisikapin kong patuloy na madagdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kahusayan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin na walang kinikilyan niya. Isa-isa alang ko ang interes ng nakararami bago ang sarili kong kapakanan. Magiging bahagi ako. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makakaabot sa aking kaalaman. Gagawin ko kapaki-pakinabang ang bawat sandali sa lahat ng panahon. Sisikapin kong makatugon sa mga hamon ng lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa ating dakilang lumika at sa ating bayan. Kasihan nawa ako ng may kapal. Itaas po natin ang kanang kamay at sabay-sabay na bigkasin ang panata sa Bagong Pilipinas.
Bilang Pilipino, kung pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, mag-iitim at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglayong galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng pilihan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas napakarami at hahakit ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sabay-sabay po natin awitin ang himno ng bagong Pilipinas. Bago-bago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo nga maging ang mahal nating bayan. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na itutuloy para mamamayan dito sa atin. Magbabago sa pagsenso, magsikat ng mabuti. Uminahayo, umalan natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Okay, maraming salamat. Palakpakan naman natin ang aking mga kasamahan sa GXAB. Okay, mula po sa aming pinuno ng aming tanggapan. At the same time, ang Chief of Staff po ng ating mahal na Gobernador, Governor Romel Hernandez, Ma'am Mirna Soriano. Ano po, ang aming pong pagbati sa inyo ngayong umaga. At hindi na rin naman po kami magre-report na in toto, ng mga accomplishment
Kasi more on na yun din naman yung mga inire-report ng iba't ibang mga department heads na kung saan nakapaloob po doon sa tanggapan ng gobernador. At yun naman pong iba namin mga kauli ay more on processing naman po yung kanilang mga opisina, pagpaprocess ng ibang mga papel, mga request ng iba't ibang opisina tumadaan sa amin. So kung yan lahat po ay babanggitin namin, napakahaba po na kukonsume ng aming oras at hindi po tayo matatapos. Kaya muli po, mula po sa aming pinuno ng tanggapan, Ma'am Mirna Soriano, ang magandang Lunes po para sa ating lahat. Ngayon na po, dadako na tayo sa pangalawang part ng ating program. Tawagin po natin ang ating HRMO officer para po to recognize our department heads and unit heads. Palakpakan naman natin si Ma'am Lea. Mainit na umaga po! Good morning! Medyo mainit po. Sorry po. We would like to recognize our department heads who are here today, of course, headed by our Provincial Administrator, Atty. Dulce Rebanal. Yun lang. Talagang gusto niya po ako dito. We have here Ma'am Karina Macalos, Ma'am Teresa Nieva Riodica, Ms. Hazel Gahol, Sir Mario Tobias, Engineer Pablo Del Mundo, Ma'am Rosalia Cortez, Ma'am Joyfelyn Bacanto, Engineer Abet Arellano, Dr. Jed Dagsan, Dr. Mary Grace Bustamante, Ma'am Lucia Almeda, Dr. Roda Valenzuela, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Contehino, Dr. Gilson Balendo, Dr. Marigina Coral, Dr. Peter Uy, Dr. Maria Teresa B. Lapitan. May nalimutan po ba ako or hindi po nakita? Ay, Dr. Coral! Ay, nakita sa si Dr. Coral po ay nandito na rin po. Wala na po ba? Engineer Abet, natawag po kita. I can see you clearly there. Yes, with the sun shining very high. Okay. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay magpapaalala po muli. We are on our 4th week for the Civil Service Anniversary before we close next week on Monday. So later po, I am inviting you to witness ang atin pong annual natatanging parangal 2024. So, yan po ay isa sa ating pinaka-aabangan dahil dito po ay atin pong nare-recognize ang ating mga mainit talaga, sorry. I can't. Dito po ay atin pong napaparangalan ng ating mga empleyado who were nominated for excellent performance. So this year po, I am very glad to tell you na meron po tayong 22 nominees. And out of the 22, ay nagkaroon po tayo ng 18 finalists. Palakpakan naman po natin yung 18 finalists. We have them posted on our website. And aside from that, we will be recognizing as well 15 retirees and meron din tayong office awardees na 7. Palakpakan po ulit natin. Ma'am Leng, ready ka na ba? Pinaghandaan ng Pilipiniana. So today po, we will be awarding and recognizing our employees who have exemplified pagdating po sa kanilang performance ng kanilang trabaho. And hopefully, this would inspire and encourage each and every one of us na patuloy po tayong gawin ang pagbibigay ng serbisyong bahay. Also, this week, announcement lang din po, meron din po tayo training, a job fair. On September 25, Wednesday, we have a job fair, care of PESO. At magkakaroon din po tayo on Wednesday sa complex ng Department Heads Unity Games. Yes! Invited po kayong manood at para po kayo ay matawa, matuwa po sa aming mga gagawin. No? They don't do, di matutuwa sila.
This is the first time that we would be doing this because I think, as much as all our employees are participating in our sports fest, maganda rin naman ang mga hepe natin, medyo maging active at mag-participate tayo sa ating Unity Games. Also, on September 26, we have the training on hydroponics and urban container gardening, care of our FAES, Sir Marlon Tobias. At September 27, we have two activities. We have, of course, the mobile pack, care of Peso again. So lahat po ng mga nakapagbigay na po sa kanila ng kanilang requirements, your appearance would be on and processing would be on Friday. And of course, eto ba, excited na ba kayo? Excited ka na, engineer, sa Friday? Wala na po ba tayong announcements? Anyone? So kung wala na po, nais po natin tawagin to give the message in behalf of our Governor, Ramil Laurel Hernandez. Please give a hand for our Administrator, Attorney Dulce Betanan. Magandang umaga. Good morning. Okay. Of course, sa pangalan po natin Gobernador Ramil Laurel Hernandez, ang nagsimula ng serbisyong tama, I want to recognize, of course, our department heads, unit heads, at ang ating mga assistant department heads, and of course, my fellow employees who are joining us this morning sa ating flag raising ceremony. Magandang umaga. At unang-una, of course, nais nating batiin si Father Jess. Pastor, magandang umaga po at maraming salamat sa inyo pong mensahe ngayong umaga, Pastor Jessie. At syempre sa ating pong mga taga-GO executive, kayo yung strong support ni Governor Milo, kaya we are being able to execute yung mga programa ng ating provincial government. Ngayong araw, it's another beautiful Monday morning. Beautiful ba ang Monday nyo? Ha? Talaga? Bakit beautiful ang Monday nyo? Ha? Bakit? Walang ulan. Okay. So talaga it's another beautiful Monday morning. Sa iba, at siguro minsan sa akin din, sabihin natin, ako, Lunes na naman. Flag ceremony na naman. Umpisa na naman ang maraming trabaho. Tama ba? O, minsan ganun yung naiisip natin, di ba? Ako, Lunes na naman, nakakatamad. Lunes na naman. Ang dami na naman trabaho, di ba? Okay. Huwag kayo magsinungaling. Naisip nyo yun. O, di ba? Okay. Pero, before we dive into a long to-do list na ating mga gagawin ngayong week na to, alam nyo, let us take a moment to appreciate where we are and what we are doing. Diba? Minsan yung ibang tao sabihin nila, ay napaka-boring magtrabaho sa gobyerno. Boring ba magtrabaho sa gobyerno? Hindi, diba? Alam niyo tayo, mas nakakaalam, exciting magtrabaho sa gobyerno. Exciting ba? Exciting mag-file? Exciting mag-meet ng deadline? O talaga, excited kayo pumasok every Monday? Tama ba? Well, excited tayo dahil minsan lang sabi natin, naku, napakaraming ginagawa, overwhelming. Pero lagi natin sasabihin sa sarili natin, let us always think of the impact of what we're doing. Ano ba yung impact ng ginagawa natin sa iba? Diba? Alam nyo, behind every document that we process, behind every permit that we approve, and behind every program that we run, lagi natin iisipin na there are real people who will make lives better. Diba? Nagiging mas maayos ang buhay nila because of what we're doing. At alam nyo, hindi na ibibigay sa bawat tao yan. That's a superpower that not everyone gets to have or have the opportunity to possess. Kaya tayo, mas swerte dahil nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magpasaya at magkaroon ng impact sa ibang tao. So dapat proud tayo. Proud ba kayo na kayo ay kawani ng gobyerno? Okay, ako. Dito, proud ba kayo? Parang mahina. Proud ba kayo? Yes. Ay, naku. Parang nalalambot. Lunes nga. Okay, may hangover pa ng vacation. No? So ngayon, no? Today is Monday. Let us bring our energy.
higher. Dapat mas mataas yung energy natin kasi Lunes pa lang, di ba? Let us work hard. Tama ba? Magtatrabaho tayo ng mas maayos ngayong araw na ito. Kasi alam natin na at the end of the day, the satisfaction of knowing that we're making a difference will overweigh yung mga pagod natin. At pagod ka man, di ba? Sabi nga, pagkapagod ka, meron namang equivalent yan na napasaya mo naman yung iba. No? At let us always look forward. Tayo ba nagme-merienda sa opisina? Ha? Minsan looking forward ka pag magme-merienda na. Ay, merienda time na, looking forward ka dun eh. Nakasama mo yung mga ka-office mate mo. Natutuwa ka ba kapag kasama mo yung office mate mo? Ay, naku, parang sila na. Kayo ba natutuwa kayo na kasama mo yung office mate mo? Yes! Ha? Yes! Okay, masaya tayo kapag kasama natin yung office mate natin. Tama ba? Si Dennis. Oo. Oo. Yan nga, mamaya na. Okay? So yan, ha? Dapat masaya ka kapag kasama mo sila kasi 8 oras mo silang kasama eh. Pag hindi ka masaya, naku, mahirap yun, di ba? Okay, so mabuhay ang Laguna. Magserbisyo tayo ng tama. At alam ko, magaganda kung sisipag kayo. Bakit kayo maganda? Dahil, bakit ka maganda? Kasi masipag? Hindi. Maganda kayo kasi masaya kayo. Diba? Okay, so dapat, let us always wear a smile. Kaya dapat lagi tayo nakangiti. Kasi pag nakangiti ka, mas maganda ka. Diba? Tama ba? O, labas sa mga ngipin. Yung 32 ng ngipin, ilabas. Okay, so again, sa inyong lahat, happy Monday. Have a blessed week, everyone. Thank you very much. Good morning. Sumama ka, na malilang abutin pagkawang katulad, kagandahan ng kapuna. Sa kanyang bibita, nagaganda ang marina, ang makakama. Dalawang magsusulis na tubig ka mo, isang lawak na lang katura sa Pilipinas. Mabilis ko ka, ang bilis, iwang maagin, ang bago pa na. Parang kalikasan, dito wala na naman, Laguna, kagatang Laguna. Nasulaman, ang kagandahan ng Laguna. Dito na sa Pilipinas, parang mahulog ikaw nagpakita ang bawat mundo ng bayan ng Laguna. Dito na malakas ang kakaibang sarap ng iyan.